Eto na lang ha, papakita ko sa inyo. Kaya ako nabibwisit eh. Ah, etong mga simpleng pronouncement ng ating Malacanang, dito makikita mo sabit-sabit na naman, 'di ba? Parang ano to, lahat na lang ba ng ginagawa ninyo puro The kapalpakan? public is seeking clarity because it was Yan. President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po yung dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po hindi po para sa paningin ng iba hindi nagtutugma yung let's say sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the president acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Lupit mo? Lupit na logic mo. Pag nahuli, it doesn't mean arrest. Ano daw yon ibig sabihin ng presidente ng nahuli na? Ang nahuli na salita ay very general. Yon. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April. Ba't di sinabi yun? Bakit sasabihin pa nahuli? Kasi alam mo, ang mismong logic nung nahuli, okay? Ano ibig sabihin na nahuli? Ibig sabihin, may ginawang hindi maganda, hinanap ng batas, at nahuli na siya. So, anong pinakamalapit na description? Huwag mo i-generalize. Kasi kung sinasabi mong pinatigil, ba't di na lang pinatigil? Hinarang. O, pwede pa. Hinarang siya ng Czechoslovakia, ganon. Di ba? Hinarang ng isang bansa sa Europa, si Zaldico. Dahil walang dokumento. Pag nahuli kasi, meron naganap na pagkuha, nahuli. So sa madaling salita, ang pinakamalapit na meaning ay naaresto siya. Which is, alam nyo kung ano nangyari? Kasi sinabi pala ng itong bansa na to, sinasabing mali yung ating impormasyon. Yun ang totoo doon. Nagkamali tayo ng impormasyon na pamimigay sa tao. Kaya sinita tayo ng bansa na yun. Hindi po siya inaresto. Wala naman po siyang kaso dito. Kaya hindi siya inaresto. Kung natigil man siya, dahil lang merong problema doon sa dokumento niya, but it doesn't mean it's arresting. O nahuli. Kasi ano yon, halimbawa, ako, pupunta ako ng isang bansa. May konting problema, hindi nakita, halimbawa lang po ito, hindi nakita sa immigration sa Pilipinas na less than 6 months na lang mag-expire na yung aking passport. Parang international law yun na bawal yun eh. So, kung halimbawa lang hindi nakita dito, nakalusot ako dito, pagdating doon, nakita ngayon. At sabi, parang mali. Nagkabali ng bilang ang immigration natin. Sandali. Ano muna natin to? Ayusin muna natin. O, tabi muna kayo doon sa kabilang pasok muna kayo sa opisina, ayusin ng Hindi mo pwedeng gamitin yung salitang, nahuli namin siya. Di ba? Maaring na-question namin siya, maaring na-stop namin siya, pero pag sinabi mong nahuli, ikaw may kasamang pag-aresto yun eh, pag nahuli ka. Kasi parang may itinago ka eh, kaya nga nahuli. O meron kang tinatakbuhan, kaya nahuli ka eh. So dito, para kami ginawang masama, tapos nahuli ka. Mali. Ang ibig lang sabihin nun, parang naaresto kasi may mali kang ginagawa at nayari ka. Kaya nga pinabago mismo nung bansa na yon yung paggamit natin ng maling lengguwahe.
Malinaw. Tapos ngayon, ayaw niyong aminin na nagpakalat kayo o nasunog kayo doon sa salitang nahuli. Kasabihin nyo, hindi, generic yan, pinatigil, na ano, hindi. Pag ikaw napatigil ng immigration, hindi ka gagamit ng nahuling salita. Pag pwede ba yun? Kunwari ako, pinatigil ako doon dahil kulang yung dokumento ko o medyo may konting problema sa dokumento ko. Pwede bang sabihin na, uy, si Banat Bay nahuli sa Europa? Hindi nahuli. Napatigil, na-question, naharang, yun. Hindi nahuli. Tangat. Ang hirap talaga, no? Pagka mali ka na ipipilit mo pa rin yung isang bagay na tama ka. Di ba? Ang hirap ipilit eh. Hindi talaga swak eh, Castro. 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya rito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ. Hindi nga sa kanya nanggaling ang aresto pero nanggaling sa kanya yung nahuli, which is mali. Yun ang, huwag na magpalusot. Dami yung palusot eh. The movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, Di inamin mo rin. Kasi daw yung pag-translate ng PCO sa nahuli, inaresto. O di, mali. Mali ka talaga. Aminin na lang kasi. nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. Hindi rin natin dapat gamitin. Parang ang dating hindi lang daw nila ginagamit so hindi na natin gagamitin. Tanga, hindi din natin ginagamit na salitang nahuli kung wala namang naaresto. Magpapalusot pa, sablay na. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po hindi lamang iisang bansa ang involved dito, hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authority. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Marisa Lalili, TV5.
Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Laglag talaga siya eh. Laglag siya sa dahilan niya eh. Hindi daw si Marcos ang una nagsabi ng naaresto. Pero sa atin daw, when you say nahuli, is naaresto. Laglag ka talaga sa sarili mong salita. Yan ang problema sa'yo. Yun talaga ang problema eh. Masyado kang bida-bida. Naintindihan mo ngayon na mismong sa'yo na nanggaling sa sarili mong bibig. Pag sinabi mong nahuli sa atin, naaresto yun. Sa'yo na nanggaling. Oh. Mahina talaga logic nito ni Claire Castro. No wonder eh. Kaya ito kinuha eh. Kasi pagka ganito, yung wala ka ng silbi sa pagiging abogado, sumipsip ka na lang. Hindi, totoo lang ha. Bigyan ko kayo ng example. Sa mga kumpanya, lalo na sa mga trabaho, sa mga grupo-grupo, pagka mahina utak mo, sumipsip ka na lang sa boss para makapuntos ka. Di ba? Yun na lang eh. Pero kung ikaw ay matalino, alam mo, confident ka, hindi mo kailangan sumipsip. Galingan mo lang. Galingan mo lang. Kasi sa mga kumpanya ngayon, para umangat ka sa iyong kinalalagyan, instead na galingan, sumisipsip dun sa boss. Totoo! Ganun eh. So ito, si Claire Castro wala tong alam eh. Mahinang abogado ito eh. Kaya nung kinuha siya, ginrab niya na kagad yung opportunity. Anyway, kaya ko naman sumipsip. Sabi nga ni Jack Argota, asawa? Asawa ba yan ni Marcos? Gusto kayong panoorin niyo yung interview ni Jack Argota kay Jojo A. Ang ganda no sa TV5, ang ganda nung interview niya kasi suplak talaga yung mga basher niya eh. Tama eh. Dito, dinaig niya pa asawa sa pagsipsip at tagapagtanggol ni Marcos. Sa bagay, yun naman ang iyong job description. Pagtanggol ang lahat ng kapalpakan ng amo mo. Ay, huwag na kayo magtaka. Yan na, sa bibig niya na nang gagaling eh. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay, so ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Ayan, di ba? So, malinaw. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong